Labas muna tayo sa bahay mga kainags, ano? Mamasyal-masyal muna tayo. Ganda ng panahon natin, eh. Sikat na sikat si Haring Araw. Yan. Ito yung oras na masarap mamasyal. Alas 6:30 na ng hapon. Ng gabi na pala to. Naku, nagsisibulan na yung mga bulaklak mga kainags, ano? Napapansin nyo ba yung bulaklak na yun? Yun, oh. Yun, oh. Yan, oh. Mga bulaklak ng kapitbahay natin, oh. Tapos yung mansanas, ayan na. Mansanas yan, eh. Nagkakaroon na ng mga dahon. Sunod yan, bunga naman. Tapos syempre, sunod yan, pipitikin ko naman yan. Hindi, biro lang mga kainags, ano? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tapos ayun nga pala mga kainags, ano, kung napapansin nyo, di ba doon sa mga vlogs natin dati, meron akong pinapakita sa inyo na Nissan, yung sasakyang Nissan na nandito, nakaparada lagi. Nandyan, di ba? Dito lagi nakaparada. Naalala nyo ba yon? Sa tuwing dumadaan tayo dito, napapansin natin, may bangga lagi. Pag naayos naman, sa susunod, yung gulong naman niya, parang sinaksak ng mga kutsilyo. Kasi siguro baka mali yung parada niya, mali yung parking niya, no? Kaya siguro parang sinaksak yun, ang daming butas ng gulong, eh, nung napansin ko, eh, no? Siguro, hinarangan yung mga pathway, mga ganun, yung mga garahe. Kaya sinaksak siguro ng may-ari nung hinarangan niya ng bahay. Yun, tapos sa sunod, naayos naman, napalitan yung gulong, nabangga naman yung yung gilid ng sasakyan naman. Pagkatapos ng gilid ng sasakyan, after nun, yung bumper naman sa likuran, wasak na naman. Bira. Hindi ko siya tinatawanan, no? Natatawa lang ako kasi doon sa mga nangyayari na tuwing dumadaan ako dyan, iba-ibang klase yung sira. Tapos sumunod naman, yung bumper naman sa unahan, yung ilaw naman, wasak din. Ay tapos nga si Mahal na Reyna nga, di ba? Papalabas siya ng iskinita namin. Nagulat na lang siya. Abay, walang preno-preno, biglang humarang kinat si Mahal na Reyna, nagulat si Mahal na Reyna, ano. So ngayon, nagulat tuloy ako mga kainags, kasi sira na naman. Pero hindi na siya nakalagay doon sa sa daanan. Tara balikan natin. Sira naman siya ngayon, pero ngayon yung sira niya, major damage na mga kainags, ano. Napansin ko lang, totoo talaga siguro yung yung mga napapanood ko sa YouTube, sa TV, yung mga worst driver, no. Parang ganun. Ayoko isipin na worst driver yung driver nung Nissan, pero sa tingin ko parang ganun, no. Totoo pala yun, kahit na nakapasa ka sa written, sa learners, sa road test, nakapasa ka, pero minsan mapapaisip ka bakit ganun, no. Kuya, kung napapansin nyo mga kinis dito, no, naalala nyo ba yun? Yung aking pinapakita dati sa vlogs. Pag dumadaan kasi tayo dito, nagbablog tayo, napapansin ko. Kaya napapakita ko rin sa inyo doon sa mga regular viewers natin, yung mga masugid natin, mga subscribers. Napapansin nyo siguro yun dito, di ba? Ito, papakita ko sa inyo kung ano naman yung sira ngayon. Ito sigurado, hindi na aandar to. Matindi na ang sira nito. Sobrang tindi na ng sira nito mga kainags, Ayan, Dito lagi nakapark yan, kaya ako napapansin. Tapos pag dumadaan ako, nag-vlog dito ako dumadaan. Ngayon, ito na yung sira niya ngayon mga kainags, Grabe, tingnan nyo naman, Wasak na wasak, Ay, sunog. Sunog, grabe. Yan ang mga tama dati niyan, Grabe. Grabe yung tama niya, mga kainags, Hindi na, dumaan kasi ako kanina, pinasyal ko yung mga aso. Nagulat ako. Ayun, wala na yun. Garbage na talaga yun. Hindi na mapapalitan yun. Bili ka na lang ng second hand uli or ng bagong sasakyan. Tapos, syempre, yung mga raspberries ng kapitbahay natin, mga kainags, ayan, nagkakaroon na ng dahon, Nako. Magsasawa na naman tayo sa mga raspberries dito. Yung mga lumalabas sa bakuran nila. Yan, ubos na naman sa akin yung mga nasa labas ng bakuran nila. Yan, pasok tayo rito. Dito yung mga aso natin, Hello! Hello, baby girl. Hello, baby boy. Kakatapos lang mamasyal mga yan, Ito na yung lawn grass natin ngayon, Tingnan nyo naman, ang tataas na. Grabe, Kita nyo ba kung gaano kataas mula sa ground? Ang bilis, Tapos yung lawn grass ng kapitbahay natin, bagong gupit, mga kainags, Bagong gupit, linis. Ito yung sa akin, Ito yung hati ng lawn grass namin. Ayan, kita nyo. Yan. So,
Gugupitan na rin natin yan. Siguro bukas. Kasi dito, hindi pantay kasi yung tubo ng, ng lawn grass natin, no? Yung sa gitna, medyo nahuli yata ng laki. Yung sa mga gilid, ito dito talagang matindi yung, ito gagamitan na natin ng yung LC. Trimmer. Yan, nako. Parang hindi na yata lawn grass ang tumutubo rito. Puro dandalayon na. Kinain na ng dandalayon. Naubos na rito. Bira. Kailangan siguro lagyan natin ng abono yan. Pampataba para sa lawn grass. Ang problema talaga rito yung yung mga dandalayon, mga kainags. Kasi dati, mga 3 years ago, nag-hire ako nung magkocontrol sa mga lawn grass. Ay sa mga dandalayon. Akala ko noon, pagka binombahan nila, 3 beses yata sa loob ng isang taon, nagbayad ako ng 300 plus noon, every year. Ganon. Akala ko noong time na yon, sa 3 session na yon, na pagbobomba nila, pag-control doon sa mga dandalayon, lalasunin talaga nila yung ugat. Hindi na tutubo. Yung mga dandalayon, patay na. Ang siste, after nung 3 session na yon, sa loob ng isang taon, next year, mga kainags, yung mga dandalayon nabuhay uli, nagsulputan uli. Akala ko talagang papatayin niya yung ugat, hindi lang parang papatayin niya lang yung nasa taas. Pero yung ugat nandoon pa rin, buhay pa rin. Akala ko ganun, yung talagang asin hindi natutubo, asin pag binombahan ng 3 session, yung ugat mismo ng dandalayon, as in matutuyo, mamamatay. Hindi, nung after a year sabi ko, bakit nagsitubuan ulit itong mga dandalayon ito? Kala ko patay na. Tapos tumawag uli yung nagbobomba nga rito, nung dandalayon, nagko-control ng dandalayon. Sabi niya magcha-charge uli kami ng another 350 sa'yo for the 3 session, for the whole year. What? Sabi ko, hindi na, ayoko na, wag na. Ayoko magsayang ng pera. Sabi kong ganun. Tapos ang sabi, sige, bibigyan ka na lang namin ng discount para maka-avail ka naman ng discount, bababaan natin. Gawin na lang natin 250 yata, isang taon. Sabi ko, hindi na, wag na. Kung ganyan din lang, every year, babalik yung mga dandalayon. Ito mga dandalayon, mga kinis, doon sa mga hindi nakakaalam mo. Yan yung dandalayon, Peste siya sa mga, sa mga lawn grass, pero edible. Ginagawang salad, Kaya lang, syempre, hindi siya maganda sa lawn grass natin. Pangit siya tingnan. Yan. Pero sige, hintayin nating lumago-lago muna yung dito banda. Hindi kasi nag-uulan ngayon, mga kainags, bihirang mag-uulan Kaya hindi maganda yung tubo ng mga lawn grass natin. Tapos ayun pa, isa pa to. Ititrim ko uli ito kasi pag ito lumaki na naman tong mga to, lumaki na naman tong mga sanga na to, mga kainags, mahirapan na naman ako niyan. Dito sisimulan ko sa baba hanggang doon sa taas, hanggang doon i-trim ko yan kasi ito pupunta yan sa bubungan natin So last year naalala nyo, di ba? May mga sanga diyan na nakalugay-gay doon sa puno sa bubungan ng bahay natin. Pinagpuputol ko. At least ngayon, maliliit siya. Maagapan natin. Sa sa day off na. Makalipas ang 1 linggo, mga kainags, ito na yung ating lawn grass. hindi ko na nagupitan. Yan. Ito, grabe, tingnan nyo. Oh my gulay, Kita nyo, tataas na. Mas mataas na siya ngayon, Ayan, taas na. Natin yan, ititrim natin yan. Umaabot na hanggang dyan, Ang bihira. Napapansin nyo, nakasando lang ako ngayon, naka-t-shirt. At meron lang akong gustong i-share sa inyo, mga kainags. Itong bahay namin, 10 taon na kami rito. 10 taon na rin kami nagbabayad, Itong bahay natin. 2016 nakuha natin yan. So ngayon 2026 na. So ang ginagawa ko kasi ngayon para madali ko mabayaran, nagdadagdag ako ng bayad doon sa principal, sa mortgage, kasi mas mabilis daw yun kaysa yung hihintayin natin yung 25 years. Naku, ang tagal nun, mga kainags, So mabuti na lang meron tayong mga kaibigan, mga kakilala na nag-a-advise sa atin na mas maganda raw yun pag meron tayong extra na pera, ilagay daw natin, ibayad daw natin doon sa principal. Kasi daw mas madaling matapos daw yung
yung tenure ng pagbabayad sa bahay. So halimbawa, pag madalas kang naglalagay ng extra money dito sa mortgage natin, yung 25 years daw, bumababa daw, pwede mo raw makuha yung bayad mo na pwedeng mo siyang mabayaran lang in 17 years or 15 years. Depende yan sa perang nilalagay mo sa principal ng mortgage. Diba? Ganun pala yun, grabe. Mabuti na lang, nalaman ko kaagad. Yan. Kaya ngayon mga kainags, no? At pag meron po kasi akong pera extra, nilalagay ko po sa mortgage, binabayad ko kaagad. So ngayon po, sa ngayon, bali ang nawala na po doon sa 25 years, 'di ba? 10 years na tayo nagbabayad. So ang natitira na lang po na taon sa pagbabayad ko ng mortgage ko ay less than 9 years na lang po. Yan. So nawala yung parang 6 years yung nawala. Tapos isa pang na-discover ko rin, pag weekly nagbabayad kesa doon sa monthly, mas maganda raw po yung weekly. Kasi mas malaki yung napupunta or nababawas sa capital ng mortgage, sa principal, kesa sa napupunta sa interest lang. Kasi sabi nila, pag monthly daw ang bayad sa bahay, parang mas malaki yung napupunta sa interest kumpara doon sa capital or sa principal ng pagbabayad ng mortgage. Mabuti na lang habang maaga, nalaman ko kaagad yun. Kaya alam nyo kasi mga kainas ko, kaya nagmamadali akong bayaran tong bahay. Kasi syempre tumatanda na tayo, nagkakaedad na tayo. Tapos syempre yung health, especially ako, di ba, yung health ko, yung madalas na akong hindi makalakad dahil sa gout, sa uric acid. So yun, isa yun sa mga naisip ko. Sabi ko, kasi nung nagkakaroon tayo ng gout, may mga time na talaga hindi tayo makalakad. Hindi ko maiwasan na hindi mangamba. Sabi ko, paano kung hindi na ako makalakad? Paano kung may masamang mangyari sa akin? Wala naman akong disability insurance. Yung, di ba, pag hindi ka makalakad o wala akong insurance na gano'n eh. Meron tayong life insurance, mga kainags, Pero kung disability, yung hindi tayo makalakad, nangangamba ako na sabi ko, ano ang ipapambayad ko sa mortgage kung hindi ako makakapasok sa trabaho? Kasi syempre pag naubos na yung bakasyon ko, o yung leave, di ba? So wala na, no work, no pay na. So di ba? So yun yung inaalala ko po ngayon. Kaya sabi ko, hanggat maaga pa, hanggat malakas pa ako, sabi ko, kailangan madaliin ko yung pagbayad sa bahay. Yun na nga, yung pagdadagdag sa pagbayad ng principal. Kasi gusto ko, sabi ko, sana, kasi pag natapos ko na tong bahay na babayaran na itong mga kainis, namin ni Mahal na Reyna, medyo mababawasan po yung ating pangamba sa pagbabayad ng mortgage. Kasi kung sakaling bayad na yung bahay natin, ang babayaran na lang natin, property tax at yung mga bills. So yun na lang ang poproblemahin natin. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, ang talagang mabigat na binabayaran natin dito sa Canada ay ang mortgage. Sobra. So yun lang. Kaya sabi ko, kasi yung gout ko, yung mga uric acid ko, napapansin ko po, napapadalas na po, minsan siguro sa loob ng 6 na buwan, hindi po pwedeng, meron talaga sumpong na darating at aatakihin ako ng gout na hindi ako makalakad. Sabi kong gano'n, kailangan, ito na yung senyales, ito na yung sign, sabi ko. Kaya dapat talagang, magpursigi ako na magdagdag sa principal ng pagbabayad. Yun na nga, tapos nung chinek ko na nga, nung nakaraan lang, siguro mga 2 months ago, nagulat po ako, sabi ko, oh my God, sabi ko, 9 years to pay na lang yung bahay namin, ito. So, doon ko naramdaman yung pagbabayad ng weekly, tapos yung pagbabayad po ng extra payment doon sa principal ng mortgage. So sabi ko, ngayon ko nararamdaman, sabi ko, parang na-excite na nga po ako ngayon na na magbayad pa ng magbayad kasi sobrang excited ako na matapos na yung bahay. Yun, kasi dahil nga, siyempre hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit, Hindi natin alam kung kailan bibigay yung health natin, especially sa mga nagkakaedad na katulad ko po. Tsaka siyempre, pag tumatanda na tayo, hindi naman na pwede na laging lahat ng pagkain ay kakainin na natin. Hindi na po pwedeng gano'n. Hindi na katulad ng bata tayo. So yun, kasi talagang grabe yung pangamba ko, parang sabi ko,
Hindi po pwedeng magkasakit ako, hindi po pwedeng kasi, di ba? Mahihirapan si mahal na Reyna. Nako, mahihirapan siya, sobra. Yun, kaya ngayon, sabi ko talagang kailangan by 6 years or 7 years, mabayaran ko na yung bahay. Kasi sa ngayon, sabi ko nga sa inyo, mga kainis, 8 years plus na lang. 8 years and ilang buwan na lang nating binabayaran tong bahay ko na to. So siguro pag continuous po yung pagbabayad natin ng extra payment sa principal natin sa mortgage, yung 8 years na yon, pwede pong bumaba ng 5 years or 6 years. So pwedeng maging 7 years to pay na lang siya ngayon, magmula ngayon, pag continuous yung mga extra payment na gagawin natin in the next years. Or pwedeng maging 6 years na lang, mga ganon. Or 5 years, depende po yan sa nilalagay nating extra payment. So yun. Tsaka syempre, ayoko rin pong masayang yung mga kinikita ko, Kasi gusto ko yung mga kinikita ko, yung mga pinaghihirapan ko po, gusto ko po na mapunta po, may mapuntahan. Masasabi ko na yung mga pinagpaguran ko, mga, di ba, pinagtatrabahuhan ko, ay napunta po sa bahay. Yan. Tsaka masasabi ko na pag na-turn over na sa amin tong bahay, syempre masasabi ko na meron na kaming sariling bahay. Pero syempre ito hindi pa naman sa amin to sa bangko pa to di ba? So yun, at maraming salamat doon sa mga nag-share sa atin, mga diskarte. Tapos pag nag-renew po kami ng panibagong kontrata sa mortgage, nabigyan din po ako ng ideas. Yung mga tinatawag nating variable at saka fix. Mga ganun pala. Kasi dati ang alam ko fixed lang Hindi ko alam yung variables. Yung variables pala po. Correct me if I'm wrong, mga kainags, Yung variables daw, kung sakaling mataas yung percent ng pagbabayad ng bahay, maganda raw, i-variable mo raw muna. Para kung sakaling bumaba, halimbawa, yung percent ng bahay ngayon ay nasa 6% or 5%, yan, pwede mo siyang i-variable. Kasi sabi nila yung variable daw, daw po yan yung hindi ka raw nakakontrata. Anytime pwede kang maglaro, lalaruin mo raw. So halimbawa, yung 5% or 6%, variable mo muna. Tapos kung sakaling maging 2% na lang yung bahay, saka mo raw pwedeng i-fix. Yun, fix mo ng 5 years. So, mas mababa ang babayaran monthly. Yan. Dami ko natutunan. So, yun mga kainags, At nako titirahin ko muna itong itong ating lawn grass natin. At nako talaga namang, di ba? Kailangan na natin tirahin talaga yan. So, yun mga kainags, Sana nakapag-share din ako sa inyo. Yan. Kung sakaling kukuha kayo ng mortgage, mag-research po muna. So yun, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button po, leave your message at maraming salamat po. Hanggang sa muli.